Bakit kasi pumunta ka pa rito? Inis na pinagsabihan ni Giselle ang inang si Glenda. Baka akalain ng mga kaklase ko, may lahi akong halimaw. Pasensya na, nahihiyang paghingi naman ng paumanhin ng nanay niya habang inaayos ang pantakip sa mukha na puno ng sugat. Naiwan mo kasit itong gamot mo kaya dinala ko rito. Kapag kasi hindi mo ito ininom, baka bumalik ang sakit mo. Kahit na, pasinghan na inabot niya habang kinukuha ang bag kung nasaan ang pulang likido na kailangan niyang inumin araw-araw. Iwan mo na ako kasi baka makita ka pa ng mga kaklase ko. Sige, aalis na ako, pamamaalam na nito pero nagbilin pa rin. Basta ba huwag mong kakalimutan na inumin yan, ha? Na! Ang kulit-kulit mo naman maluha-luhang nilisan ni Glenda ang paaralan kung saan naroon ang anak. Kinakahiya kasi siya nito dahil sa balat niya na puno ng sugat. Noon naman ay napakaganda niya pero dahil sa isang masalimuot na pangyayari, nagkaganoon na ang kalagayan niya. Lumipas ang mga araw at mas lumala ang masamang asal ni Giselle sa ina. Kahit anong pangaral niya ay hindi siya pinapakinggan nito at pabalang pa akong sagutin. Naging mayabang na rin kasi ito dahil nga sa kagandahang taglay. Kabilaan ang pagkuha sa kanya bilang muse sa paaralan at ngayon nga ay posible pang maging artista dahil may manager na nakadiskubre sa kanya. Dumating ang umagang pinakahihintay ni Giselle. Ito ang araw na mag-o-audition siya para sa commercial ng pampagandang sabon. Alam niya na malaki ang chance na makuha siya dahil napakakinis ng kanyang balat. Handang-handa na siya sa pag-alis subalit nakita niya ang ina na nasa may pintuan. Kapansin-pansin ang pamumutla nito at panghihina. Masama man ang pakiramdam ay pilit itong ngumiti. Napakaganda mo naman, Giselle, pagbati nito. Parang kahawig kita noong nasa kolehiyo rin ako. Maganda naman talaga ako, pagmamayabang naman niya. At imposibleng magkamukha tayo kaya tigilan mo nga ako. Naglaho ang ngiti sa labi ni Glenda dahil sa pag-insulto niya. Ganoon pa man ay sinikap nitong huwag magpaapekto o magalit lalo na at may espesyal na pupuntahan ang pinakamamahal na anak. Pwede bang pabilhan muna ako ng mga dahon at gamot? Pakikiusap nito dahil hindi na niya kayang maglakad pa. Inakikita mo na ngang nakaayos na ako, yamot na sinabi naman ni Giselle. Diba may audition nga ako ngayon? Saglit lang naman para may maiinom akong gamot. Diyan lang naman sa tapat yun pwesto ni Aling Vani. Sige na, masama na kasi talaga ang pakiramdam ko, malilate na ako, pagsasawalang bahala pa rin niya sa pakiusap ng ina. Dali-dali siyang lumabas upang hindi na makulit pa. Subalit, mas maiinis siya dahil marahan siyang hinatak ng ina upang pigilan. Sabi nang aalis na ako Tinulak pa niya si Glenda upang hindi na mahawakan pa. Baka mahawa pa ako riyan sa balat mo. Bakit kasi sa lahat ng magiging nanay ko, mahirap at pangit pa? Tapos ngayon, sisirain mo pa yata ang araw ko para hindi ako makapag-audition. Gustong-gusto ko nang umalis dito. Ayaw ko nang makasama ka pa, kumirot ang dibdib ni Glenda dahil sa masasakit na salitang nagmula sa anak. Ganoon pa man ay pilit pa rin niyang inunawa ito dahil tunay naman na hikahos sila lalo na nang hindi na siya makapagtrabaho ng maayos dahil sa itsura. Anak, iaabot ko lang sana itong gamot mo. Iniabot niya ang bote na naglalaman ng pulang likido at ilang mga dahon. Huwag mo sana itong kakalimutang inumin, hindi ko na kailangan yan. Hinawi ni Giselle ang kamay ng nanay kaya nabasag sa sahig ang lagayan at natapon pa ang nasa loob niyon. Basta, pagkatanggap ko sa commercial, aalis na ako rito. Malungkot na pinagmasdan ni Glenda na papalayo ang kaisa-isang anak. Masama ang loob niya na ang pinakainga-ingatan na bata noon ay ito pa ang magagawa sa kanya ngayon. Kung alam mo lang, binulong niya habang humihikbi. Ang gandang mayroon ka ngayon ay nagmula sa akin. Matamis ang ngiting humarap sa kamera si Giselle. Mataas ang kumpiyansa niya sa pag-arte habang hawak-hawak ang sabon.
Sa isip niya ay napakaganda naman nga niya kaya imposibleng hindi siya makukuha, subalit laking pagtataka niya nang pinatigil siya ng direktor. Ano yan? Pagtanong nito sa kanya, Pipo, ano iyang nasa lig mo? Napahawak siya bigla roon at nakapana parang may magaspang at mahapdi. Napatakbo tuloy siya sa malapit na salamin upang pagmasdan yon. Nanlaki ang mga mata niya nang tumambad ang maliliit na sugat doon. Di boss, baka allergy lang po, pagdadahilan niya. Kinabahan na rin siya na baka dahil doon ay mawala pa sa kanya ang pagkakataon na maging commercial model. Mawawala rin po ito. Magpapagamot ako, naku, Hija, kailangan nang mag-shooting bukas, pagpapaliwanag naman nito. Pasensya na pero kailangan ko nang kumuha ng bagong model, pero next time na lang, pagtataboy na nito sa kanya. Tatawagan ka na lang namin kung may next project pa, nanlulumong lumabas na lang ng silid si Giselle sa studio. Di nagtagal ay nagningas ang galit sa kanyang puso sa pag-aakalang nahawaan pa siya ng ina sa kondisyon sa balat. Inay, pagsigaw niya habang padabog na binubuksan ang pinto sa bahay. Habang naglalakad sa loob ay nasa isipan na niya ang lahat ng maaring isisi sa nanay. Nasaan ka? Kasalanan mo ang lahat ng kamalasan sa buhay ko. Nang walang sumagot ay pinuntahan na niya ito sa silid. Natagpuan niya ito na nakahiga at tila ba natutulog lamang. Gumising ka. Pinagtatapik niya ito sa balikat. Nang hindi kumilos ay inugyog na niya ito. Inay! Pagkapa sa braso nito ay nangilabot na siya nang maramdaman na malamig na ito. Nang iwan niya pala kanina ay mabilis na itong nanghina. Dahil sa hindi na nakainom ng pinabibiling gamot at sama ng loob sa anak ay tuluyan nang lumala ang karamdaman nito at namatay. Lumipas ang mga araw at hindi man lang nakaramdam ng lungkot si Giselle. Sa katunayan ay pasalamat pa siya dahil nawala na sa buhay niya ang kinainisang ina. Subalit, habang tumatagal ay mas lumalala ang pagdami ng sugat niya sa katawan. Nagtutubig na ang mga iyon at kaunting pagkilos lang ay parang mahihiwa na ang balat. Kung kani-kaninong doktor na siya nagtungo subalit pare-pareho ang sinasabi na nga ito, wala ng lunas. Ang tanging magagawa lang nila ay i-manage iyon sa mga gamot pero hindi na maglalaho pa. Dahil sa wala nang mapagkukuhanan ng pera ay naghalughog na siya sa gamit ng ina. Sa pagkakaalam niya ay may tinatago itong ilang mga alahas na nakolekta nito noong dalaga pa. Kahit man sana dito, may pakinanabang ka pa rin, sinambit niya sa ina na kahit pumanaw na ay kinamumuhian pa rin niya. Binuksan niya ang bowl nito at tumambad niya roon ang kahon ng isang set ng kwintas, pulseras, hikaw at singsing. Nasa loob din yon ang ilang mga pinaglumaang libro, diary at mga litrato. Dinampot niya ang isang picture frame kung saan naroon si Glenda na may hawak-hawak na sanggol. Napakaganda pa nito at may pagkakahawig niya kay Giselle. Maganda naman pala si inay dati. Kasunod ay binuklat niya ang photo album. Napakunot ang noo niya nang makita ang imahe ng isang bata na punong-puno ng sugat mula ulo hanggang paa. Sa katabi niyon ay nakita niya na karga ito ng ina. Sino ang batang ito? Nahulog mula roon ang dalawang papel. Mas nabalot siya ng kilabot nang mabasang nakasulat doon na siya ang batang nasa litrato at may sakit na butterfly skin disease. Isa yung kondisyon na nagiging manipis ang balat hanggang sa magkasugat-sugat iyon. At doon din ay lalantad ang katotohanang pinakatatago-tago ng inang buong buhay niyang pinandirihan at ikinahiya. Nakasaad sa liham mula sa pumanaw na lola ang sikretong kahit kailan ay hindi sinabi ng nanay. Anak, paninimula ng kanyang lola. Nabalitaan ko na nagtanong ka sa mga kapatid ko patungkol sa gamot para sa balat ni Giselle. Huwag na huwag mong itutuloy ang plano mong pagpapagaling sa aking apo. Malaki ang kapalit niyan at nabahala ako na baka mapahamak ka. Huwag mo nang gagamitin ang kaalaman ng ating mga ninuno sa makalumang gamot na nagmula pa sa kadiliman.
Matagal ko nang itinakwil ang kakayahan na yan. Hindi ko maaatim na sariling dugo mo ang ipapainom mo sa anak mo upang umayos ang balat niya. Hayaan mo na ang Panginoon ang humawak sa tadhana niya. Ulitin ko, huwag mong susubukin ang pamamaraan na iyan dahil baka buhay mo ang maging kapalit. Natulala si Giselle nang dahil sa nalaman mula sa liham ng lola. Hindi siya makapaniwala na sariling dugo pala ng ina ang pinapainom sa kanya, kaya nananatiling maganda ang kanyang balat. Akala niya ay ordinaryong gamot lang iyon dahil iyon lang ang sinasabi ni Glenda sa kanya. Ang tanging alam lang niya ay pinakulo ang dahon lang iyon, kaya hindi man niya masyadong pinapahalagahan. Napagtagpi-tagpi na niya ang lahat ng ginagawa ng ina, ang sulat at ang kalagayan niya ngayon. Ibinigay pala ng ina ang sariling dugo at kagandahan nito upang lumaki siya ng normal at hindi hinuhusgahan. Ang kapalit ng sakripisyo ng nanay ay ang kagandahan niya ngayon ay batid niyang hiram lamang. At ngayong wala na ang ina, tuluyan na siyang pahihirapan ng sakit niya sa balat, hindi hiyaw niya habang hawak-hawak ang sulat. Tumatangis na tumakbo siya patungo sa salamin at pinagmasdan ang sarili. Ang dating itsura na pinandidirihan niya sa ina ay siyang wangis niya ngayon. Nanlulumong napaluhod siya sa harap ng imahe na noon ay maraming tagahanga. Sa isang kisap ay babawiin lang pala iyon sa kanya sa pagpanaw ni Glenda. Bumalik sa alaala niya ang napakaraming pagkakataon na minamaltrato at ikinakahiya niya ang nanay. Sising-sisi niya na sa huling araw nito ay hindi man lang niya natrato ng maayos. Napagtanto niya na kung sana ay binilhan niya ito ng gamot, marahil ay buhay pa ito at hindi na mat-atlay sa sama ng loob. Patawad po, inay. Lahat ng ito ay tiniis mo noon para sa akin. Napakabuti mo pero naging suwel pa ako. Napakawala kong utang na loob, umalingaw-ngaw sa silid ang pagpalahaw niya ng iyak. Kahit anong pagtangis niya ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng nanay. Napayakap siya sa sarili nang manuot ang hapdi ng mga sugat sa katawan. Unti-unti ay natanggap niya na magiging ganoon na ang kalagayan niya habang buhay, at kahit kailan ay hindi na maibabalik pa ang hiniram niyang ganda.